Hey, it's time for Sarah's Bedtime Stories. Episode 59, Figuring Out What's Next, Part 2. Figuring Out What's Next, that is SBTS Episode 29. SBTS Episode 28 and 29 are the episodes that I did when I also ask the question, what's next? Noong mga panahon na yon, naaalala ko na hindi ko pa alam kung ano talaga ang gusto kong gawin sa podcast ko. Ang alam ko lang at sigurado ako, gustong-gusto kong nagsusulat ng mga naiisip ko at ng mga kwento ko. Sabi nila, meron tayong isang bagay na kayang gawin ng paulit-ulit at hindi tayo magsasawa. Mapapagod man tayo pero babalik at babalikan natin yon. Naaalala ko na sa isang talk ko, ito rin yung isa sa mga naging stories ko. Sabi ko, sa halos 10 taon ko na pagtatrabaho, maraming mga pagkakataon na akala ko yun na yung gusto ko. Pero lagi akong nasusurprise at lagi akong nabibigla na meron pala akong mas gustong gawin at meron pala akong isang hobby na gusto ko palang gawin for the rest of my life. At yun yung magbahagi ng kwento sa inyo. And then last year, 2024, that was the time that I realized na I love sharing stories, real life experiences through Sarah's Bedtime Stories. If you listen to episode 57, Why Believe in Yourself, nabanggit ko doon na sobrang saya ko na na-realize ko yung isang bagay na gusto kong gawin at sobrang ganado ko na gawin yung bagay na yun. Akala ko, yun na yun. Akala ko kapag alam mo na yung gusto mong gawin sa buhay, akala ko kapag na-experience mo na yung mga pangarap mo dati for a while, akala ko magtutuloy-tuloy na yun. Pero hindi pala. Isa lang yun sa panibagong simula para sa pagtupad ng pangarap mo. I realized that when you found that one thing that you want to do, it will lead you to more what's next. I feel like it's a never-ending cycle of what's next and figuring out what's next. I feel like as long as we are alive, we will continue to search for what's next. Kasi kapag tapos na, finale na, ending na, parang pelikula na may part 2, parang series na may season 2, season 3, season 4, naisip ko rin na kagaya ng episode na to, may part 2. So, hey, this is episode 59, Figuring Out What's Next, part 2. When I started Sarah's Bedtime Stories, I was at that point in my life na I wanted something new. Nagawa ko naman. Naging podcast host ako. After kong natapos ang season 1 ng podcast ko, ang what's next ko nun is ituloy siya. And nung ituloy ko siya, nandun yung mga ideas na paano ko siya mai-improve, paano ko siya gagawing sustainable for me and for my listeners. So eventually, along the way, marirealize mo pala na merong mga magiging sagot sa mga tanong mo na what's next. Basta tuloy ka lang, eventually mafi-figure out mo kung ano yung dapat mong gawin. And so I did. So, nung umabot ng season 3, yung podcast ko, nagkaroon ako ng chance na magkaroon ng mga opportunities to do Sarah's Bedtime Stories live. It means ma-invite ako sa mga iba't ibang events para mag-share ng kwento sa mga audience ko. So, nung na-experience ko yun, that's another what's next for me. Pero kasabay nun, kailangan ko ring ma-figure out kung paano ko masusustain
yung chance na yun para makapag-share ako ng live story sa public or sa mga audience ko. So, it's another what's next and figuring out what's next. Even nung nakapag-publish ako ng libro, nabanggit ko to sa podcast ko, I thought na hanggang dun lang yung gusto ko. Pero nung nakapag-publish ako ng book, nandun yung gusto kong i-improve yung packaging. I remember dun ko naisip na magkaroon ng mga parang personal cards, tapos paper bags, and then nandun din yung idea na parang gusto kong magkaroon ng pang-cover na personalized din, even ribbon pang personalized din. So parang automatic na-figure out ko kung ano yung gusto kong gawin na susunod. So, yung intention ko na una, makapag-publish lang ng libro, tapos nakabenta ako ng libro, alam mo yung minsan, yung sagot sa tanong mo na what's next, hindi siya nanggagaling sa'yo, minsan galing rin siya sa ibang tao. Meron akong mga listeners na nag-message sa akin na gawa na ako ng book 2, gawa na ako ng susunod na stories, ganun. Tapos meron akong isang kaibigan na sabi niya sa akin, sana daw next time magkaroon na ako ng launching sa isang mall para pumirma ako ng mga libro. Alam mo yung the universe has its way of sending you answers to your questions na binibigyan ka nila ng panibagong gagawin, panibagong goals na tutuparin. Ako, guilty ako dito. Minsan, ako mismo, nililimitahan ko na rin yung sarili ko. If nakikinig kayo sa mga podcast ko, siguro narinig nyo na maraming beses ko sinabi na okay na ako sa ganito. Pero, tama nga naman na bakit mo lilimitahan yung sarili mo at yung kaya mong gawin kung meron pang binibigay ang universe sa'yo. Na-realize ko rin na sa buhay, kahit minsan pinipigilan natin yung mga bagay na para sa atin, eventually darating at darating siya sa atin. And I think yung mga opportunities na yun yung mga mag-a-allow sa atin para mas mag-grow tayo as a person, to learn more, and to figure out more. Kasi I feel like the more we figure out what's next in our lives, the more we grow as a person. Tas kung babalikan mo yung mga dati mong what's next, marirealize mo na, ay, malayo na pero malayo pa. Ganong level. And ngayon, nagre-reflect ako dun sa question na figuring out what's next. Naisip ko na what's next ko sa Sarah's Bedtime Stories, ang dami ko ring na-realize sa sarili ko na kaya ko palang gawin. Story time, bata pa lang ako, hindi ko alam kung narinig ko to sa ibang tao, pero feeling ko, importante rin yung mga sinasabi natin sa mga bata. Kasi ako, naaalala ko, na kaya tumatak sa isip ko na hindi ako magaling sa business kasi feeling ko bata pa lang ako, hindi ako nakitaan ng potential sa part na yun. So ako, I do believe na hindi ako business-minded person before. Hindi ko alam paano magbenta. Sabi ko nga sa inyo, yung mga stickers ko, dapat ibebenta ko yun, pero it turned out naging freebie sila. Alam ng mga listeners ko yan, alam ng mga kaibigan ko. And sila mismo nagsasabi sa akin na, no, this should be dapat business to, dapat ganito yung gawin mo. Pero, aminado ako sa sarili ko na I do not have that enough knowledge for me to do sales. Kahinaan ko siya. So, hindi ako nag-take ng course na pang sales, na pang business. Iniwasan ko siya. Hanggang sa hindi ko in-expect na one day in my life, magiging business person ako. Or business, entrepreneur. Parang isang beses lang naman ako nagbenta yung lang mga libro. So, nung nagkaroon ako ng Finding Good Everyday na book, I only had 100 pieces ng book kasi yun lang yung parang trial sa akin kung paano ko siya gagawin. Alam nyo ba, yung palang feeling na hindi ko alam kung magkano yung presyo, kung ano yung pricing ko, yung packaging, paano ko siya aayusin, paano ako magpapa-order, lahat ng yun bago sa akin kasi never kong na-experience yung magbenta. Ang nakakaloka doon is lahat ng yun, never ko pang na-experience. Pero,
The reason why nagawa ko siya, kasi meron akong mga kaibigan na accountant, meron akong kaibigan na expert sa marketing. So, sila yung nagbigay sa akin ng tips kung paano ko siya gagawin. And nakakatawa, nung ginawa ko siya, di packaging. Kasi mahilig ako sa mga packaging na maraming mga anik-anik, yung nakabalot siya, naka-ribbon siya, may note, tapos ibabalot ko ulit siya. So, nung ginagawa ko yun, nakakatawa yung sistema ko. Nung dumating yung mga libro, ang ginawa ko, hindi ko muna pinirmahan, wala muna akong ginawa. Inantay ko muna na dumating lahat ng materials ko. So, nung nandyan na yung mga pang-packaging, yung bubble wrap, yung paper bag, yung cards, doon ko ginawa lahat. Yung una kong ginawa is, pirma muna ako ng libro, nag-note ako, tapos binalot ko, tapos na-ribbon ko, tapos lagay ko sa paper bag. Tapos naisip ko, ang tagal. So, nasa mga pang-12 na yata ako or pang-15 na libro, doon ko palang naisip na dapat pala pinirmahan ko muna lahat, nag-note muna ako na lahat, tapos nag-packaging ako, nag-ribbon ako, and then delivery. Dapat pala ganun ko siyang ginawa. Kaya lang, dahil first-timer ko, hindi ko agad yun naisip. Pero alam nyo, yung mga failures na yun, or yung mga realizations na yun, yun yung mga masarap ikwento at balik-balikan. Alam nyo, nung kinuwento ko yun sa mga kaibigan ko, tawang-tawa sila sa akin. Pero ako, natawa rin ako sa sarili ko, pero hindi ako masyadong na-down kasi ako lang naman nakikita sa kapalpakan ko na yun. Pero, nabilib ako lalo sa mga entrepreneurs na gumagawa nun kasi, to be honest, 2 days yata akong walang tulog nun kasi tinatapos ko siya. Ako pa mo, ganun ako. Yung kapag nandyan na, tas kaya ko siyang tatapusin ko talaga siya. So, for 2 days, ganun yung ginawa ko hanggang sa mapackaging ko siya and all. And, nandun yung physical na pagod. Totoo. Pero alam mo, kung ano yung rewarding, yung kapag nakita mo yung mga bumili nung product mo or nung book mo, tapos ini-story nila, tapos nag-share sila ng feedback, alam mo yung parang ang sarap sa pakiramdam. Kasi noon, ang worry ko pa is baka malukot siya, kasi handle with care, alam mo yun. Pero, nung time na yon na ginagawa ko yon, naiyak din ako. Kasi naisip ko na, ang galing, kasi ito yung pinaka parang fear ko before, or ito yung iniiwasan ko before. Parang ito yung weakness ko, pero look at me now. Yung nagawa ko siya. Tapos, nung nakabenta ako ng 50 pieces, sinabi ko yun sa pinsan ko, San? Sabi ko, nakabenta ako ng 50 pieces. Tapos, alam mo, sabi niya sa akin, San, kuha ka pa ng another 50 pieces. Kasi, the fact na nakabenta ka ng 50, ibig sabihin, kaya mong ibenta yung another 50. So, nung time na yun, I don't know, pero merong push sa akin na, wow, kaya ko pala. Yung bagay na inaakala ko na hindi ko kaya before, nagawa ko siya dahil hinayaan ko na ma-figure out ko what's next. Eventually, nalid ako doon sa bagay na yon. And doon ko na-realize na nag-grow din ako as a person. Yung bagay na hindi ko inakalang kaya kong gawin, kaya ko naman palang gawin. Pero as a newbie lang, pero at least may nakayanang gawin. Tapos bigla ko ring naalala na nung mga early 20s ko, meron din akong isang job opportunity noon, related siya sa marketing. In-offer siya sa akin na na-applyan ko, pero hindi ko siya tinanggap kasi feeling ko weakness ko siya or hindi ko siya kaya. Pero ngayon, ako yung mismong nagmamarket ng sarili kong podcast at ng sarili kong libro. Iniwasan ko rin yun before, pero dahil kaka-figure out ko ng what's next sa buhay ko, eventually, nalid din ako sa isang bagay na hindi ko kaya or hindi ko inakala na kakayanin kong gawin. I think yung naging rason din sa akin kung bakit ko nagawa yung mga bagay na hindi ko inaakala before, nag-start lang sila dun sa idea na ginawa ko yung isang bagay na gusto kong gawin. Nag-start lang akong mag-podcast, tapos along the way, kaka-figure out ng what's next, nilid nila ako dito sa mga bagay na hindi ko sukat akalain na makakaya kong gawin. Ang alam ko lang talaga kung bakit ako umabot sa point na to, kakasagot ko ng what's next. Siguro ikaw rin, if you can recall or if you look back sa mga pinagdaanan mo, marirealize mo rin na hindi mo rin sukat akalain na umabot ka sa point na to. Kasi noon, ang iniisip mo lang yung next step.
parang sabi nga ng kanta ni Jordan Sparks, one step at a time. Feeling ko, isang nakatulong sa akin yun na nag-figure out ako or baby steps lang, yung fini-figure out ko before. Kumbaga, nung nag-start ako ng podcast, hindi ko naman agad inisip na magpa-publish ako ng libro. Ang nasa akin lang nun is makagawa ng something new, magkaroon ng konting fun sa buhay ko, hanggang sa paano ko siya mai improve, paano ko siya magagawang sustainable. And unti-unti, it led me to where Sarah's bedtime story is right now. My thoughts, I feel like as human beings, we are born curious. That's why we keep on asking questions, and that's why we keep on searching for what's next. And because we have this curiosity, parang we find something new or something exciting in our lives. As long as we have that wonder, we have that curiosity to continue. And for me, if we can keep that wonder and curiosity, then we can be more excited in our lives. Yung meron tayong ilo-look forward. Kaya lang minsan, may negative side din for me yung pagiging curious natin sa what's next. Kasi kahit ako, aminado ako na umabot dati, ang what's next ko lang is yung dito muna. Kaya lang umabot ako sa point na parang sumobra ako sa pagka future-oriented, na parang nag-fast forward ako sa mga susunod pang mga taon. Kaya parang hirap ako na ma-figure out yun. I remember one rainy afternoon then, I was talking to a friend na nung time na yun is isisilang yung magiging anak niya. Tapos, tinanong ko siya kung hindi ba siya nag-worry sa magiging future ng anak niya, hindi niya ba iniisip. Tapos, ang sabi niya sa akin, hindi ko naman iniisip yan, yung magka-college siya. Andito muna ako sa kung paano siya ngayon na nag-aaral siya. Eventually, mafi-figure out ko rin naman yun. Dahil sa line na yun, naisip ko rin yung isang linya na tumatak sa akin in my early 20s. Yung binanggit sa akin na you're still young, you don't have to be miserable. Doon ko naisip na masyado kong niyayakap minsan yung mga bagay na hindi pa nangyayari, kaya nasistress ako. What's important is for me to figure out that next step muna. At hindi yung mga susunod pang steps. Kasi kailangan ko muna tong next step na to para malampasan ko yung mga next steps. Another thing, I already shared with you that I am binibining patlang. Even sa mga pangarap before, I used to dream na sakto lang. Kasi ayoko sigurong ma-disappoint. Ayoko rin naman siguro ng hindi mangarap. So, nasa sakto lang ako na level. Kaya lang nung na-meet ko si Madam Grace Salvador, hi Ma'am Grace, such a wonderful woman, a very good mentor of mine. Sinabi niya sa akin noon na dream big and do not limit yourself. Sinabi niya sa akin yun bago ko pa ma-publish yung Finding Good Everyday ko na book. And doon ko na-realize na, oo nga no, ako nga mismo naniniwala ako na with God, nothing is impossible. So, bakit ko lilimitahan yung mga pwedeng mangyari sa akin at pwedeng mangyari sa buhay ko? I feel like we are meant for something bigger, better, and more beautiful here. To end this podcast episode, it's easy to say to dream big, to dream for better things or for great things. But there are still times na ma-challenge tayo at mahihirapan tayo. But one thing that I realize as I am listening to my previous episodes and working on my recent podcast episodes, what's important is we just continue doing what we're doing, and we are improving what we're doing. And then if we encounter the question, what's next? I hope we have the courage and the strength and the will and the discipline. Ang dami pala. Basta kayanin lang nating i-figure out yung what's next. Kasi kakasagot natin ng tanong na what's next, masusurprise tayo na ang dami na pala nating nasagutan na what's next, and makakakita tayo ng version ng sarili natin na hindi natin sukat akalain
na ma-achieve natin. And by that time na na-figure out na natin yung mga what's next na questions natin, madidiscover natin na meron pa pala tayong better version ng sarili natin. And kapag umabot dun sa point na nakita natin yung version ng sarili natin na yon na kinatuwa natin, kinaproud natin, magiging grateful tayo sa lahat ng mga what's next na pinagdaanan natin. Sa lahat ng what's next at sa lahat ng figuring out what's next na episodes ng buhay natin. So, kung nasa point ka ngayon na nagtatanong ka ng what's next, or nasa point ka ng buhay mo ngayon na nag-figure out ka, or fini-figure out mo what's next, I believe na eventually, you'll find the answers. Just keep going, kasi eventually, you'll be grateful for all those what's next. Again, this is Sarah, and this is Sarah's Bedtime Stories. Good night!